video ito ay hindi dapat palampasin ng mga may plano at mayroong backyard garden, sapagkat ngayon ay ating sasabihin ang napakahalagang responsibilidad o tungkulin ng isang backyard gardener. Unang-una, ang backyard gardener ang mayroong responsibility na magplano. Planuhin niya kung ano ang kanyang gagawin sa araw-araw. Hindi pagkatapos na ikaw ay makapagtanim ay hindi ka na nagpaplano. Lahat ay pinaplano araw-araw, sapagkat araw-araw ay may nakikita kang dapat ayusin, baguhin at dapat i-improve sa iyong bakuran. Katulad ngayon na aking nakikita, ang patulang ito ay bumabagsak at pwedeng tamaan ng tao na dadaan dito. Ito ay dapat ayusin at pinaplano kung paano ito mapaganda. Isa sa nakikita kong gagawin ay pwedeng lagyan ng dagdag na tali o anumang bagay na pwedeng patungan ng balag natin para mayroong patungan ang ating mga patula. Dito naman sa bahaging ito, sa harap mismo ng bahay, ay nakikita ko na pwede nang i-transplant ang ating mga punlang petchay. At atin na nga pong gagawan ng kanilang mapagtatransplantan. At lahat po yan ay kailangang planuhin ng backyard gardener. Basic po ang pag-aalaga katulad ng pagdidilig araw-araw. Kasalukuyan ay katatapos ko po ang magdilig. 7:30 po ako natapos magdilig sa umaga ngayong araw na ito, sapagkat 5:30 na po ako nagsimulang maggarden, magdilig, dahil kanina nung ako'y nagising ng maaga ay nanood muna ako ng mga inspirational video kung paano i-improve ang ating buhay, katulad kung paano natin mapaganda pa ang ating YouTube channel at kung ano pa ang ating gagawin sa ating backyard gardening. At sa 2 oras na aking pagdidilig ay nagpaplano ako ng aking gagawin dito sa ating backyard garden. At nakita ko po habang ako'y nagdidilig sa ating pagpaplano ay tunay nga na namumunga na ang ating mga kalabasa at marami na silang bulaklak. At itong iisang punong ito ay ganito na siya kalaki. How much more kapag dumami na ang ating mga malalaking mga kalabasa. Ang ating patola ay talagang lumalaki na rin. Ang iba ay nasa taas na ng balag. At ito ay alam ko sa darating na panahon magkakaroon na ng maraming bunga. Habang ako'y nagdidilig kanina ay nakita ko nga po madami ng bunga ang ating okra. Ayan, marami na po, hitik na hitik sa bunga, ang lalaki ng dahon, at tunay na nakaka-inspire sapagkat sila ay patuloy na lumalaki, patuloy na dumadami ang mga bunga, at patuloy din na lumalaki ang kanilang mga dahon. At kaiga-igayang tingnan dito sa harap ng bahay sapagkat ito ay punong-puno ng mga halaman. Pinaplano natin ngayon kung ano ang ating gagawin dito sa ating gulay dito na bataw. Mataas na, kabilis ng paglaki nila sapagkat mataba ang lupa na kanilang pinagtamnan. At iyan po, ang taas na po nito. At kailangan ng sa ating plano ay lalagyan na natin ito ng aakyatan papunta dito sa ating balag. At itong mga patulang ito na talagang hitik na sa bunga ay yung dati nating plano na palakihin ang patulang ito ng maayos at kaya nga nilagyan natin ng balag ay naging epektibo. At ngayon po ay kitang-kita naman po marami ng bunga ang ating patula mula sa ilang puno na atin pong itinanim. At marami na tayong naani dito. At ngayong sunod na anihan, pagkatapos ng 2 hanggang 3 araw, ay sigurado marami-rami tayong aanihin. Itong pipinong ito ay namumunga na. Nakaani na tayo nung nakaraan. At ngayon po'y
mayroon na rin tayong susunod pang anihin. Kaya nga po, sa atin pong pagpaplano ay kinakailangan natin itong aksyonan agad, sapagkat kung plano lang tayo ng plano at hindi naman natin nagagawa ay useless din ang mga planong iyon. Kaya dahil sa ating plinano na dati natin na maging ganito ang harap ng ating bahay, ay yung actual nga pong nakikita natin ngayon. Ito po yung resulta ng pinagsama nating plano at aksyon. At maging ang ating pakwan ay patuloy ng lumalaki ang bunga. Ayan po ang ating pakwan ngayong araw na ito. Dahil marami na tayong mga punla na pwede nang i-transplant, ay pinaplano na natin ito na i-transfer ngayong araw na ito. Kaya magiging busy ang ating araw ngayong maghapon dahil kailangan nating makapag-ready na ng ating tinatamnan. Punta naman tayo dito sa bandang likod ng ating bahay. Nandito po ang ating mga manok na katatapos lang nating pakainin, at dito nga po sa kanilang gilid ay ang ating garden na katatapos din lamang po at tinamnan natin ng talong, pero pinagsisipa at tinuka ng mga manok natin kahapon na nakaalpas, at ngayon ay pinaplano nating transplantan ulit ito, yung mga namatay na kanilang natuka at pinagsisipa ay atin pong papalitan ngayong hapon. At dito naman po sa likod mismo ng bahay ay nandito na po ang nakaready nating mga basura na galing sa ating Barugante restaurant na atin ibinabad, at yung binabad natin, yung tubig ay atin na pong naidilig at tinalagay na po natin dito ang mga basurang ito, at gagawin nga po nating taniman ng ating itatransplant ngayong araw na ito. At ito naman po yung mga lupa na atin pong kinuha kahapon sa likod din ng bahay, at atin pong hinakot ng ating L300 kagabi. At ito na po sila, at ito po ang magiging gawain natin ngayong maghapon ito. Pangatlong araw na natin itong ginagawa, pero ang hirap tapusin dahil ang hirap din pong kumuha ng matabang lupa sa likod ng bahay. Pero kahit ganun pa man ay nagagawa pa rin nating pakunti-kunti. Kahit anong busy natin kahapon ay tayo nasa barangay hall. Dito sa banda rito ay talagang atin pong patuloy na laging dinidiligan, at ito na nga po ang result, halo-halong mga gulay at prutas. At yung ating planong magkaroon ng giant na malunggay, yung 1 metro ang bunga, sapagkat mahilig tayong kumain ng 1 metrong bunga para hindi na tayo bibili sa susunod, kasi ang presyohan sa bintahan ngayon sa bayan ay 5 piso isang bunga nito. Kaya tayo po'y nagtanim, at salamat, tumubo na po ang ating malunggay na ito. Kaya kung may plano, aksyonan mo agad. Mostly luya dito, ito'y dating basurahan at linagyan natin ng iipot ng manok at ipa. At iyan na nga po, nagsitubuhan na sila, at alam ko marami ang magiging laman nito at malalaki. Ang palaya dito ay dadalawa, pero tayo nakaani na dito at hinihintay ulit natin na lumaki ang mga bunga kasunod. At ito na nga po yung atin pong ampalaya na pinunla. Katulad ng development ng harap ng ating bakuran, marami na po tayong gulay at prutas dito. Ganon din ang gagawin natin sa likod na ating ipiniprepare sa ngayon, upang harap at likod ay maging puno ng gulay at prutas. Kaya't mahalaga na aksyonan mo agad ang iyong plano upang ang bakuran mo ay patuloy na ma-develop.